Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Nakatutok ang buong pwersa ng GMA Integrated News para ihatid ang latest na sitwasyon sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sisilipin din natin ang lagay ng trapiko palabas ng Metro Manila. Gayun din ang ilang dinarayong pasyalan para sa mga magbabakasyon at magninilay-nilay. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Tila maagang penitensya ang patong-patong na sinuong ng ilang pasahero sa NAIA ngayong Miyerkules Santo. Kung kailan pa naman sila dagsa, saka naman napatid ang supply ng kuryente sa Terminal 2, kaya wala munang aircon. Sa Terminal 3 naman, binawasan ng upuan kaya ang ilang sundo sa sahig na lang na upo. Ang latest sa NAIA, alamin natin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian? Emil, Pia Atom, 3 beses nga na nag-fluctuate ang kuryente dito sa NAIA Terminal 2. Yun daw kasing napakataas na heat index ay itinuring ng kanilang mga circuit breaker na mataas na power load. Kaya nagkaaberya ang kuryente. Ang resulta, syempre, kalbaryo sa mga pasahero na init kanina. Gayun din yung mga empleyado. Mabuti na lamang walang na-delay o na-cancel na flights. Kumusta sa loob? Ano naramdaman nyo doon? Init. Panay ang paypay ng marami sa loob ng NAIA Terminal 2 ngayong hapon. Lumabas pa ang mga naka-check-in na dahil tila mas malamig pa roon. Basta mainit po. Marami pong nagreklamo sa loob na mainit. Super init. Kasi may ano daw may power interruption. Hindi naman namin alam kung anong reason, kung bakit nawala. Kaya pala medyo pawis-pawis din siya. Opo. Ang mag-anak na ito, galing pa namang Belgium at papuntang Bohol. It's really hot, yeah. Honestly, also we are not dressed properly, like to be inside. It will be better to have a short and flip-flops. Ayon sa Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority, nag-fluctuate ang kuryente nang ma-detect daw ng system na mataas ang power load. Kaya nag-trip ang breaker. Generator muna ang ginagamit para sa mahalagang functions ng terminal, hindi kasama ang aircon. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load. No? So because of that, nag-activate siya, dinisconnect niya yung ating linya ng kuryente, kung kaya't nag-kick in ang ating mga generator sets. No? Kahapon, 2 area na sa departure area ng Terminal 2 ang humina ang aircon, kaya pinuntahan pa yan ng Transportation Secretary kaninang umaga. At hanggang kanina, sakto pa ang lamig para sa kanya ng aming makausap. Kahit maaga pa lang ay puno na ng pasahero ang boarding area ng Terminal 2. Hindi naman masyadong mainit, bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan. Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Binati rin ng Transportation Secretary ang pagiging on time ng karamihan ng flights noong nandun siya. 86.8%, no, ang on-time performance ng mga airlines, no. Terminals 1, 2, 3, and 4. And sana masustain natin to ngayong buong Holy Week. No? Very good, very efficient sa check-in, very helpful and friendly. Dire-diretso lang yung check-in namin. Inaasang madaragdagan pa ang mga pasahero na pumalo na sa halos 400,000 mula Palm Sunday hanggang kahapon. Mas mataas ng 30,000 ang mga departing kaysa arriving passengers. Tila kakalog-kalog na check-in area naman ang inabutan ng kalihim sa Terminal 4 na dating domestic airport. Dahil sa binawasang flights doon, mula nang magkarigo doon sa terminal assignments ng mga eroplano. Pero ramdam pa rin ang dami ng nag-advance booking. Dapat mag-additional ako ng booking, additional yung ibang apo ko. Kumukuha ako ng ticket, wala na akong makuha. Sa Terminal 3 naman, mas konti na ang mga upuan sa departure area dahil sa ginagawang disinfection kasunod ng issue ng surot at taga. Kahit sa arrival area, pinawasan na rin ang mga upuan, kaya ang ibang nanunundo sa sahig na naupo. Okay lang. Wala naman problema. No choice. Malamig pa. Malamig pa. Kasi nakatayo ka. Ilang minuto na lang, darating naman na. Sa arrival area kasi maraming nag-standby doon, no. Baka nga yung iba, yung mga ibang swabbers. Sa departure, nagdadagdag tayo. In fact,
Bagamat ngayon, ang inaasahang bulto ng pasahero walang imbudong nasaksihan kahit ang mga dumaraan ng immigration. Pia, bandang 3:30 na ng hapon nang mag-resume nga yung power dito sa NAIA Terminal 2 at sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng Engineering Department ng MIA ang sitwasyon hindi lang dito sa Terminal 2 kundi sa lahat ng mga terminals dito sa NAIA. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Mas mahal na pamasahe kumpara nitong Disyembre naman ang ikinagulat ng ilang pasahero sa PITX. Nagkakaubusan na rin ng ticket habang delayed ang dating ng ilang bus na traffic sa Quezon Province. Nakatutok live sa Parañaque, si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, dagsana ang mga pasahero rito sa PITX kaya siksikan na sa ilang parte ng terminal. Ang haba na rin po ng mga pila rito, yung isang pila umabot na dun sa second floor kaya pinatay na yung isang escalator at doon na nakatungtong yung mga pasahero. Ibinenta na lang ni Buboy ang tiket niya pa Bicol. Bigo kasi siyang makabili ng tiket pabalik naman ng Maynila sa Lunes para umabot sa trabaho. Tinasabi nila mag-chance passenger pagdating ng Naga pero mahirap doon kasi ilang beses ko nang na-experience ang haba-haba ng pila tapos sa mga pumipila sa na chance passengers natutulog na halos sa floor ng Central Bus Terminal. So binenta ko na lang, hindi na lang muna kayo magkikita ng family ko ngayong Holy Week. At kung ngayon naman bibili ng tiket ng aircon bus pa Bicol, fully booked na rin yan. Kaya ang mga nagwo-walk-in sa ordinary bus sumasakay o di kaya maghihintay sa mga extra bus. Ganyan si Shark na kagabi pa nag-walk-in pero ngayong araw pa lang makakasakay. Pero ang lalong ikinagulat niya ay ang taas ng pamasahe pa-Sorsogon kumpara noong Desyembre. Naku, nagmahal po sir, 1,700 na ang isa. Dati 1,300 lang. Pambili ko na po yun ng bigas sir, tsaka pagkain ng aso ko. Ang bus na sasakyan niya na delay pa dahil sa traffic, pati sa Quezon na nakatenga raw ang mga road repair. Pinagtatabunan lang yung mga lubak. Tapos yung banda doon sa may bandang Pagbilao, may lubak pa doon. Dapat nung bago mag-Holy Week, pinag-aayos na nila yun. Sa PITX din sasakay ang mga foreigner na ito na tila na-scam daw ng sinakyan nilang TNVS driver mula airport. Imbes kasi na 350 pesos, naging 700 pesos ang bayad nila dahil wala raw barya ang driver. We only had 1,000 peso. He said he don't have change. So a little bit scam, I think. A little bit disappointed. Bawal pa rin ang mga patalim tulad ng kutsilyo, itak, cutter at gunting, pati mga nagliliyab tulad ng butane gas at maliliit na LPG. Sa mga bus terminal naman sa Cubao, Quezon City, nag-inspeksyon ng hepe ng NCR Police Office. Kalahati raw ng kanilang pwersa ang magbabantay lalo sa simbahan at matataong lugar. In Metro Manila, ang threat level natin ay napakababa. Wala tayong nakikitang big threat or magpapagulo ng ating komunidad. Ang MMDA naman nag-deploy ng mga bus na sasalo sa mga pasahero ng LRT1 na tigil biyahe sa Semana Santa. Simula na rin mamayang gabi ang 24/7 road repair sa Metro Manila na tatagal hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes. Emil, as of 6 p.m., nasa 140,000 na yung mga pumasok na pasahero dito sa may terminal. At may masasakyan pa naman po kayo kung dito po kayo sasakay ngayong gabing ito. Yun nga lang tsaga-tsaga sa napakahabang pila. At ganito rin po ang inaasahang sitwasyon bukas, kaya magbaon po kayo ng mahabang pasensya. Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nasira naman ang ilang sasakyan sa North Luzon Expressway kaya kailangang batakin. Nagdagdag na rin ang mga cash lane kasabay ng pagdami ng dumaraang walang RFID. At ang latest doon, tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, tama ka. Dito sa akin likuran, makikita nyo, dagsana yung mga sasakyan dito sa NLEX. At lahat po ng lane, may pila na ng mga sasakyan. At ayon sa pamunaan ng NLEX, umaabot yan hanggang Novaliches Flyover. Natyempuhan namin si Christy Cruz at kanyang pamilya sa North Luzon Expressway. Papunta sa isang resort sa Bulacan, nasasabayan na rin daw nila ng bisita iglesia o pagbisita sa mga simbahan. So may reunion din bang magaganap po bukod sa... Yes.
Reunion din. Mga anak ko, bago sila pumunta ng Pampanga, pupunta sila. Makikita-kita kami doon. Kabilang sila sa mga dumaraan sa NLEX na kung Miyerkules at Huwebes Santo ay lumalagpas sa karaniwang 300 hanggang 330,000 vehicles sa isang araw. Unti-unti nang tataas yung ating volume hanggang ngayong hapon at maging mamayang gabi po. Bukas ay marami pa rin po, starting ng madaling araw hanggang hapon. Kanina ng bandang tanghali ay may bahagyang pagbagal na ang daloy ng mga sasakyan sa cash lane o yung lane ng mga walang RFID sa Balintawak Toll Plaza. Kaya mula 3, ginawa ng 5 ang cash lane dito. Sa kanang bahagi ng Toll Plaza naman, pwedeng magpakabit ang RFID na magpapabilis ng pagdaan sa mga toll booth. Sa ngayon, 80% daw ng mga dumaraan ay may RFID na. Pagkalampas naman ng Toll Plaza, patuloy ang daloy ng mga sasakyan bagamat kapansin-pansin na mas mataas na ang volume dito. Meron ding ilang sasakyan na nasiraan at kailangang ito. Bagamat may libreng towing service ang NLEX, sa pinakamalapit na exit, may payo ang pamunuan ng expressway. Sana po bago bumiyahe, i-check po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magda-drive. Sana po may sapat na pahinga. Sa isang gasolinahan, makikita rin ang dami ng mga biyahero na pansamantalang huminto para magpagas, kumain at mamili ng kailangan para sa long drive. Maluwag naman sa southbound lane ng NLEX na dinaraanan ng mga papuntang Metro Manila mula norte. Pero sa kaliwang bahagi o northbound, makikita ang build-up ng mga sasakyan sa bahagi ng Valenzuela City. Sa bahagi ito rin, nakuna ng video ang paglalagay ng mga cone para magamit ang isang lane ng southbound at makapag-counterflow ang mga northbound vehicles. Bago mag-alas 3, masikip na sa lahat ng lane sa Balintawak Toll Plaza ng kami dumaan, RFID man o cash lane. Pia, update naman tayo dun sa southbound mula po sa Bocaue Toll Plaza hanggang sa Valenzuela ay meron pong slow-moving traffic ayon po sa pamunuan ng NLEX. Kaya itinigil na yung counterflow na nabanggit ko kanina sa aking report at umabot na po sa 37 naman yung mga sasakyan na kailangan ito dahil nasiraan at mabuti naman po wala naman pong naitalang aksidente. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nadagdagan pa ang biyahe mula Manila Northport na naurong sa Biyernes Santo. May nawalan din ng bagahe. Ang latest doon tinutukan live ni Tina Panganiban Perez. Tina? Atom ramdam na ang piko dami ng mga pasahero rito sa Manila Northport ngayong Miyerkules Santo. Ang iba nga nandito na umaga pa lang kahit mamayang gabi pa ang biyahe. Para sa pamilya ko po. Humahagulgol si Joseph Cambil na bigla ang uuwi sa Cagayan de Oro City para bisitahin ng 6-year-old na anak. Nasundot po yung mata niya ng kaklase. Dahil daw? Dahil po sa pinapabasa po sila isa-isa. Siguro po napikon daw isang bata, tinusok daw yung mata. Pang alas 9 ng gabi pa ang nabili niyang tiket pero nakausap na raw ang anak sa telepono. Sabi sa akin, umuwi ka lang papa para masaya kami kasama ka. Tinawagan naman si April Love ng ina matapos mapanood ang interview namin kahapon. Nag-aalala na raw ito dahil linggo pa sila nasa Northport pero pang mamayang gabi ang nabiling tiket. Sabi niya, sige, Day, pag aalis kayo, magtawag ka sa akin nung bago sasakay ng barko. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Nawala naman ng bagahe si Giovanni Pogado nang ibaba sa gate dahil bawal pang papasukin ng mga sasakyan sa terminal kanina. Yung tumulong sa amin, yung porter, 3 sila. Dito na sa loob namin gitsik kasi ugob ang kulang. Tiningnan ko yung gitsik na namin, kulang yung isang item lang, yung burner. Pero sabi ng porter na nakausap na rin ni Pogado, wala silang nakitang burner stove. Wala akong may nabuhat. Yung tinatanong niya sa amin. Binigay sa akin, 3 piraso. Ano po yun? Yung litbiyahe nila doon sa kotse, saka yung handbag ni ma'am na nandun daw yung mga cellphone niya. Inabot ko sa kanila. Honest din kami.
Pinaiimbestigahan na ito ng Philippine Ports Authority na sisilipin din ang mga kuha ng mga CCTV at bodycam ng mga port police. I-check po natin yung insidente na yan, but then again, we're actually discouraging po people from bringing mga stove at saka po yung mga flammable materials po, no? This is an isolated case. Kanya-kanyang responsibility naman po tayo sa mga gamit natin. Although kaya po tayo may kanya-kanyang security personnel dito. May kasulatan na rin ang pasahero na walang kasalanan ng porter. Marami ring bantay sa Manila North Port. Inaasahang madaragdagan pa ang mga pasahero sa mga pantalan na umabot na sa mahigit 800,000 nationwide mula Sabado hanggang kahapon. Cancelled naman ang isang biyaheng Cebu bukas na sa Biyernes Santo na aalis. Ang nakansela naman itong biyahe kahapon, nakaalis na raw kanina. May iniulat namang pasaherong nahulog sa dagat. Patungong Calapan po ngayong March 26. Meron pong insidente po doon ng babae na hindi inaalam pa po no, kung tumalon o nahulog po sa barko. Sa mga hahabol pa naman sa biyahe payo ng PPA, mag-online booking na lang. Atom? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Nadagdagan pa ang biyahe mula Manila North Port na naurong sa Biyernes Santo. May nawalan din ng bagahe. Ang latest doon tinutukan live ni Tina Panganiban Perez. Tina? Atom, ramdam na ang peak o dami ng mga pasahero rito sa Manila North Port ngayong Miyerkules Santo. Ang iba nga nandito na umaga pa lang kahit mamayang gabi pa ang biyahe. Para sa pamilya ko po. Humahagulgol si Joseph Cambil na bigla ang uuwi sa Cagayan de Oro City para bisitahin ng 6-year-old na anak. Nasundot po yung mata niya ng kaklase. Dahil daw? Dahil po sa pinapabasa po sila isa-isa. Siguro po napikon daw isang bata, tinusok daw yung mata. Pang alas 9 ng gabi pa ang nabili niyang ticket pero nakausap na raw ang anak sa telepono. Sabi sa akin, umuwi ka lang papa para masaya kami kasama ka. Tinawagan naman si April Love ng ina matapos mapanood ang interview namin kahapon. Nag-aalala na raw ito dahil linggo pa sila nasa North Port pero pang mamayang gabi ang nabiling ticket. Sabi niya, sige, Day, pag aalis kayo, magtawag ka sa akin nung bago sasakay ng barko. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Nawala naman ng bagahe si Giovanni Pogado nang ibaba sa gate dahil bawal pang papasukin ng mga sasakyan sa terminal kanina. Yung tumulong sa amin, yung porter, 3 sila. Dito na sa loob namin gitsik kasi ugob ang kulang. Tiningnan ko yung gitsik na namin, kulang yung isang item lang, yung burner. Pero sabi ng porter na nakausap na rin ni Pogado, wala silang nakitang burner stove. Wala akong may nabuhat. Yung tinatanong niya sa amin. Binigay sa akin 3 piraso. Ano po yun? Yung litbiyahe nila doon sa kotse, saka yung handbag ni ma'am na nandun daw yung mga cellphone niya. Inabot ko sa kanila. Honest din kami. Pinaiimbestigahan na ito ng Philippine Ports Authority na sisilipin din ang mga kuha ng mga CCTV at bodycam ng mga port police. I-check po natin yung insidente na yan, but then again, we're actually discouraging po people from bringing mga stove at saka po yung mga flammable materials po, no? This is an isolated case. Kanya-kanyang responsibility naman po tayo sa mga gamit natin. Although kaya po tayo may kanya-kanyang security personnel dito. May kasulatan na rin ang pasahero na walang kasalanan ng porter. Marami ring bantay sa Manila North Port. Inaasahang madaragdagan pa ang mga pasahero sa mga pantalan na umabot na sa mahigit 800,000 nationwide mula Sabado hanggang kahapon. Cancelled naman ang isang biyaheng Cebu bukas na sa Biyernes Santo na aalis. Ang nakansela naman itong biyahe kahapon, nakaalis na raw kanina. May iniulat namang pasaherong nahulog sa dagat. Patungong Calapan po ngayong March 26. Meron pong insidente po doon ng babae na hindi inaalam pa po no, kung tumalon o nahulog po sa barko. Sa mga hahabol pa naman sa biyahe payo ng PPA, mag-online booking na lang. Atom? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.
Update naman tayo sa Batangas Port kung saan kabilang sa mga kinukumpiska ang karne ng baboy. Ang dahilan at ang latest doon, alamin sa live na pagtutok ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Paul. Emil, ngayong Miyerkules Santo na ang peak ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa ngayon ay wala pa namang anunsyo ng cancellation o fully book ng mga biyahe ng mga barko. Mahaba ang pila ng mga sasakyang sasampa sa Roro sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pagpasok sa passenger terminal building, pila rin ang mga pasahero. Kaya tamang nag-online booking na si Aaron para sa summer pasyal nila sa Puerto Galera. Expected na po na marami po talagang uuwi sa kanilang probinsya, kaya po, yes po, mag-walk-in. Kaya mas okay po na mag-online booking po para less hassle po. Ngayong Miyerkules Santo ang huling araw ng pasok o trabaho ng mga empleyado. Baga-bagahe pa rin ang bitbit ng maraming magbabakasyon. Pero si Francis natuto na raw sa mga nagdaang biyahe niya, kaya isang backpack lang ang dala pa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ay sir, merong ganun. Na sumasabit yung nalalaglag, ganun. Mula nitong linggo ng Palaspas hanggang Martes Santo, pumalo sa mahigit 31,000 ang mga nagtawid dagat ayon sa PPA. Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad, iligtasan. At sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na magiging maalwan ang inyong karanasan. Nakakakumpiska pa rin ng hilaw na karne sa pantalan na mahigpit na ipinagbabawal, kasama ang mga patalim at combustible items. Ayon sa PPA Batangas, may biyahe pa rin ang mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Emil, hanggang ngayong gabi ay inaasahan pa yung pagbuhos ng mga pasahero dito sa pantalan. Sa latest bulletin ng PPA Batangas, umabot na sa 17,000 ang outbound passengers dito sa mga sandaling ito. Emil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Samantala, sa ibang balita, arestado sa Cebu City ang traffic aid na nangingikil umano ng mga nasisitang motorista sa checkpoint. May kasabwat siyang pulis na nakatakas pero hindi lusot sa asunto. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa madilim na bahagi ng kalsada, niyaya ng traffic aid ang motorista. Lingid sa kanyang kaalaman, kinukunan na siya ng video at napapaligiran na siya ng mga operatiba ng PNP IMEG. Nang iabot na sa kanya ng complainant ang marked money. Dito na inaresto ang traffic aid na kinasuhan na ng robbery extortion. Isinagawa ang operasyong ito ng PNP IMEG sa Mambaling, Cebu City. Bunsod ng reklamo ng isang waiter na hinuli sa checkpoint ng dinakip na suspect at ng isa pang uniformadong pulis. Ayon sa complainant, matapos parahin sa checkpoint at inspeksyonin ang kanyang motorsiklo, may nakuha raw na iligal na droga rito na anya'y tinanim. Kinuha yung motorsiklo at sabi, makukuha mo itong motor kung magbibigay ka ng pera sa amin. Pilit din daw na pinapapirma ang complainant sa isang dokumento kung saan nakasad ang isang pagpapatunay na nasa pangangalaga ng pulis ang motorsiklo dahil sinanla ito ng complainant sa kanya sa halagang 20,000 pesos. Ang naturang pulis, nalusutan ng mga kabaro sa operasyon pero kinasuhan na rin ito at malamang daw na masibak din sa pwesto. Ang napaila ng kriminal na kaso yung auxiliary, yung police. Regular filing ng extortion. Wala namang komento ang nasa koting traffic aid. Seryoso ang PNP para dyan kasi utos siya ng ating chief PNP. Yung integrity sa law enforcement. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.